hapong ito para ibigay sa atin ang konteksto, rasyonale ng ating programa. Tinatawagan natin ang ating Pangulo, tagapangulo ng ACT National. Walang iba kundi si Teacher Ruth. Guro kami! Hindi makina! Guro kami! Hindi makina! Isa pong paulang hapon sa ating mga mamamayang nakakasaksi sa ating pagkilos ngayong hapon na ito. Ang nasasaksihan niyo po ay pagkilos ng ating mga guro ng bayan. Tinaguri ang mga bayani sa ating bayan. Sa panahon ng eleksyon, buwis buhay. Sa panahon ng pagsisimula ng eskwela, lupaypay at tinuturing na makina ng ating gobyerno. Kapos na nga ang sahod. Hindi na nga nakabubuhay. Kung ituring pa ng ating gobyerno ay parang robot at makina sa sandamakmak na trabaho na inaatak sa atin. Ngayon naman, babawiin pa ang ipinanalo na nating tagumpay na service credit para sa mga nagsisilbi sa panahon ng eleksyon. Ngayong araw po, gusto po naming irehistro sa pagkilos na ito ang aming pagkondena sa resolusyong inilabas ng COMELEC kung saan binibigyan ng expiration ang service credit na dapat sana ay ibinibigay na benepisyo sa mga buwis buhay nating nagsisilbi sa araw ng eleksyon. Ngayong araw din, inirerehistro natin sa Department of Education sa kalalabas na DepEd order kung saan nililinaw nitong hindi qualified ang ating mga guro sa kompensasyon, tanging service credit at teaching overload na alam naman ng ating mga guro na wala rin naman tayong mapapala. Ganyan po ituring ng ating gobyerno ang ating mga guro. Isang buwan pa nga lang nang magsimula ang klase. Ito na ho ang inabot ng ating mga guro ng bayan. Ang panawagan po namin, sweldo itaas, 50K dapat! 50K dapat. Sweldo itaas! Pinapanawagan din po namin sa Department of Education na nangako na mag-hire ng 448,000 na aral tutor sa ilalim ng kanyang ipinagmamalaki na Learning Recovery Program na may pondong 8.9 billion. Pero mukhang may malilibre. Mukhang may magbubulsa na naman ng milyong-milyong piso na ito. Sawang-sawa na po kami. Ayaw na po natin ang ganitong sistema kung saan ang pumapasad ng krisis sa edukasyon ay yung ating mga guro at kawani. Sawang-sawa na po kami sa isang sistema na hindi kumakalinga sa mga itinuturing na mga bayani sa ating bayan. Kaya ngayong hapon na ito, maririnig niyo po ang seryoso at determinadong panawagan ng mga guro ng bayan. Ang sabi namin, ulan lang yan, mga unionistang guro kami. Hindi kami mapipigilan ng ulan o bagyo para ipanawagan at itambol ang aming panawagan para sa disente na kabubuhay na sahod, benepisyo at pagkalinga sa ating mga guro ng bayan. Ang guro ng bayan Ngayon ay lumalaban! ngayon ay lumalaban. Ang guro ng bayan! Maraming salamat, Tagapangulo. Ngayon naman, tungayan natin ang isa pa sa mga maninindigan sa issue tungkol sa aral program na idinadagdag sa regular loan. Tawagin natin mula sa QCPSTA ang Tagapangulo, si Ma'am Orlinda Alfonso. Guro kami! Hindi makina! Guro kami! Hindi makina! Tama, no? Aral program. Ang ganda ng pangalan ng programa. Aral program. Pero mas mukhang bibigyan yata natin dapat ng aral ang DepEd. Bakit kanyo? 8.9 billion ang budget sa aral program
8.9 billion. Bakit? Kasi ako mismo ang nag-print ng learning materials ng aming sa Aral Summer. Ganun din, sabi nila may darating daw na mga module. Pero natapos ang 15 days, 2 pirasong module lang ang nireceive noong summer. Ito pa, hindi na halos makalunok sa pagod ang mga teacher, idadagdag pa ang aral program sa aming mga class program na kung saan magtuturo ang teacher mula alas 6 hanggang alas 12, diretso ng alas 12 hanggang 1:30, alas 2, alas 12:30. Wala na kaming panahon kumain ng tanghalian. Ano ba naman yan? Kasasabi lang ng DepEd nung nakaraang June na pinagaan daw ang trabaho ng teacher. Pero ito ay para lang sa kapugian nila, pampapogi lang na post ng DepEd. Sa katotohanan, ang mga teacher ngayon ay hindi na nakakain ng maayos dahil tuloy-tuloy ang turo nito mula alas 6 hanggang 1:00, alas 2, alas 3 dahil itinagdag ang aral program. Hinihiling na mga teacher OT pay para sa mga pagtuturo ng aral program. Pero anong ginawa? Isiniksik ito sa 6 na oras na pagtuturo. Imbis na makapahinga kahit 30 minutes, 20 minutes, ang mga guro sa 6 na oras na yan, idinagdag pa ang pahirap na aral summer at aral program na yan. Yung aral program na yan, kami pa rin ang magpiprint ang mga learning materials na kung saan hindi naman talaga sila nagbibigay ng mga learning modules para dito. Dagdag pa to sa pasanin, sa gastusin ng teacher, nakakarampot na lang ang sweldo namin. Marami ngayon sa teacher ang nagme-message sa amin na nagmamakaawa, ma'am, tulungan mo kami dahil ang aral program ay dire-diretso. Hindi man lang kami binigyan ng 20 minutes na pahinga para makakain sa tanghalian. Nasaan ang puso ng DepEd secretary namin na ito? Sabi nila pag-agangay na trabaho pero hindi namin ito ramdam. Kaya sana ang pakiusap namin, iparamdam nyo sa amin ang 8.9 billion na yan. Mag-hire kayo ng mga aral program tutors. Huwag nyong isalaksak lahat ito sa aming lalamunan dahil baka hindi na kami magtagal. Sabi nga namin, hindi kami makina. Napapagod kami sa araw-araw. Kaya DepEd Secretary Angara, nakikiusap kami, iparamdam mo ang 8.9 billion na budget ng aral program. Tulungan mo kami na magpagaan ang trabaho namin, mag-hire ka ng aral tutor teachers para dito. Kaya sa mga teachers na nandyan po, tinatawagan po namin kayo na kung saan ipaglaban po natin ang ating mental health, ang ating physical health, na hindi po talaga natin kakayanin na magdire-diretso tayong magturo ng 8 oras. Hindi po kami makina, guro kami, ang guro ng bayan. Ngayon ay lumalaban Ngayon ay lumalaban, ang guro ng bayan. guro kami, Hindi makina, guro kami. hindi makina. Maraming salamat, Ma'am Erlinda. Totoo naman na sobra-sobra na ang pagod ni teacher. Subalit pagdating sa kompensasyon, tila bulag, pipi at bingi ang ating departamento. Ang sabi nila, ang teacher daw ang bayani sa tuwing araw ng eleksyon. Pero pagdating sa kompensasyon, laging sin zone. Nasaan na ang dapat na nangangako at dapat tumugon sa mga pangangailangan ng teacher sa tuwing dumarating ang eleksyon. Para himayin sa atin sa hapong ito ang COMELEC resolution na talaga namang nakakasuka. Tinatawagan namin ang Pangulo ng Manila Public School Teachers Association, Ma'am Bes Rivera. Ang guro ng bayan! Ngayon ay lumalaban Ngayon ay lumalaban! ang guro ng bayan. Isang maulang hapon po, pero malabang hapon sa kapwa guro ko at sa mga kababayan natin. Nandirito po muli ang mga guro ng bayan. Ngayon po, hindi na lamang mula sa Dibisyon ng Maynila
directors. Itong mga service credit na to ay binigay upang mag-compensate doon sa barat na allowance o honoraria na binibigay sa mga guro at kawani na nagsisilbi sa eleksyon. At ito, ang COMELEC, nakarampot na lamang. Gagawin pa niyang merong expiration date. So, sa ilalim ng resolusyon, kailangang magamit ng guro at kawani yung election service credit sa loob ng isang taon, no? At sa mga special elections, 3 buwan lamang, within 3 months, kailangan mo itong gamitin. Ano ang implikasyon nito? Sakop po ng COMELEC resolution ito ang nagdaang 2025 midterm elections. At ngayon po, sa totoo lang po, gulong-gulo, naguguluhan ang mga guro, kawani, at even yung mga school administrators kung paano i-grant itong 10 araw na to na mistulang forced leave na. Dahil ito ay taliwas doon sa tinakda din ng DepEd na sa instructional block ay walang interruption ng mga klase, no? Napaka-counterproductive itong pangingialam na ito ng COMELEC. Itong COMELEC, hindi natin maintindihan, dapat ginagawa lang niya yung mandato niya bilang COMELEC. Dapat ayusin ito ang eleksyon, itong paparating na eleksyon at yung mga susunod pa. Yun lang naman ang kanyang mandato. At syempre, bigyan ng kompensasyon at mga benepisyo ang mga guro at kawani na magsisilbi bilang DTI. Pero ano ito? COMELEC is playing DepEd and the Civil Service Commission. Hindi ko naman DepEd, hindi ko naman Civil Service Commission. Bakit pa dito pinakikialaman mo? Dati-dati, bago pa itong COMELEC resolution na to, naiipon ng mga guro yung service credit, umaabot hanggang kanilang retirement, no? Pero ngayon, imbis na pasulong ang mga benepisyo ng mga gurong nagsisilbi sa eleksyon, nagiging paatras ito at mapanupil, no? Isa itong malaking kalokohan. Imbis na mag-progress yung benepisyo at honoraria, umaatras pa. Ito'y kalapastanganan po sa pagbubuwis ng buhay ng mga guro at kalapastanganan dun sa Election Service Reform Act na isinabatas ng Alliance ng ACT Teachers Party List noong 2016. Maglapastangan din ito sa pagpupunagi naming mga guro at kawani sa pagsasabatas ng Election Service Reform Act. Isa itong pambabasto sa amin. Kaya, ang mga guro ng bayan po, no? Kaya nga kahit umuulan, nandito kami. Hindi kami titigil hanggang di na mapabasura itong COMELEC Resolution 1121 na ito. Ang aming panawagan, no? Election Service Reform COMELEC Resolution 1121 ibasura. Dapat dagdag sa election service compensation hindi service credit expiration. Kaya mga kasama, no, itong linggong ito, talagang binulaga tayo, sumambulan sa atin itong dalawang pahirap na mga polisiya mula sa DepEd at mula itong sa aral, no, at itong sa COMELEC naman, itong pagkakaroon ng expiration ng service credit. Kaya hindi tayo titigil hanggat hindi na mapabasura ito at hindi tayo titigil hanggat yung aral program na yan ay hindi natatanggal sa regular load ng mga guro. Kaya mga kasama, tuloy-tuloy lamang po ang laban. Lamang po. Maraming salamat po, Ben. Totoo nga naman, no? Sa dami ng pagod ni teacher, bakit umaabot pa tayo doon sa mga expiration?
expiration. Supposedly dapat madagdag ang ating mga benepisyo dahil sa dami ng mga serbisyo na hinihingi, inilalatag sa atin ng DepEd at napakaraming departamento nagbibigay ng trabaho. Samantalang ang dapat na nangunguna at sumusuporta sa atin ay ang ating departamento, ang DepEd, na dapat nangangasiwa at tumutulong para mapaunlad ang ating edukasyon. Subalit sila pa tong nagpapahirap. Maging sa service credit na lamang nagkakaroon pa ng expiration. Ngayon naman, tunghayan natin anong reaksyon ng mga nakararaming guro sa iba't ibang dibisyon. At para ibigay yan sa atin, tinatawagan natin si Ma'am Weng Bukan, ang presidente ng Acacia Elementary School. Ang guro ng bayan! Ngayon ay lumalaban Ngayon ay lumalaban! ang guro ng bayan. Isang maulang araw po sa atin. Kahit walang araw, ay may araw pa rin para sa atin, di ba po? Ito pong resolution na ginawa po ng COMELEC ay napakasakit para sa aming mga guro. Katulad ko po, hindi naman po ako pala absent sa guro. Ay, paano ko gagamitin yung 10 days na service credit na yan ng COMELEC na iniipon ko na magamit pagdating ng panahon. Pero pipilitin na gamitin ito. So, ano gagawin ko? Iiwanan ko ang aking mga mag-aaral para lang sa magamit yung service credit na yan at pagdating ko sa paaralan, maraming gagawin. Hindi kami sanay sa ganung gawain. Yung laging wala sa klase. Sabi nga, di ba, quality education. Paano natin bibigay yung quality education kung wala ang guro sa paaralan? Kung magagamit yung 10 service credit na yan ng may expiry date, dapat kung talagang ibinigay yan sa atin, hindi nila binabawi ng basta-basta lang. Pinaghirapan din natin yan at karapatan din natin yan. Kung gusto nila, maaari na lang ibigay ng dagdag sweldo ng walang tax ang sweldo para sa COMELEC. Yung service credit namin, marami kami mapagkukunan yan. Diba? At siyempre sabi nga natin, kaming mga guro na hindi pala absent, iniisip namin kung paano namin iisa-isahin ang pag-absent namin. Sabay-sabay na mga guro ang mawawala sa paaralan para lang magamit yan. Sinong nag-isip? Sinong pumayag? Bakit pinayagan ng COMELEC ng DepEd? Sinong may pasimulo ng pag-iisip na ganito? Dapat pinag-isipan nilang mabuti. Ang lagi natin iniisip, di ba, ang kapakanan ng bata. Hindi na nga kaming mga guro Dahil kaming mga guro, kapakanan pa rin ang bata. Kahit may sakit kami, pumapasok kami. Para lang hindi magamit yung service credit na yan, gusto namin nado kami sa paaralan. Pero ngayon, anong gagawin namin? Sana maisip nila. Ang iniisip namin, kapakanan ng mga bata. Hindi kami basta-basta uma-absent. Kaya kailangan, sana ay hindi na ipahintulot ang pagkakaroon ng expiration ng service credit ng COMELEC. Yun lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ma'am Weng. At ngayon naman, para sa paglalagong at call to action, tinatawagan na natin walang iba kundi ang Vice Presidente ng Alliance of Concerned Teachers Philippines. Walang iba kundi si Sir Ruel Mape. Magandang hapon po sa lahat ng nakakasaksi sa aming pagkilos. Kami po ay mga guro mula sa ACT-NCR. Ngayon po, umulan man pero hindi kami magpapatinag dahil gusto lang naming i-rehistro ang matingkad na aming panawagan para sa COMELEC Resolution 112 at ang aral program ng Department of Education. Ang sabi ng ating DepEd Secretary, let's take care of our teachers. Let's make sure na may oras sila. Scam o budol ang tawag namin dito. Bakit scam? Dahil ang gusto palang palapasin ng DepEd na ito ay magkaroon tayo ng oras para sa aral program na programa ng Department of Education. Hindi naman pagkalingang natatawag kung ang mga pabigat, kung pagpapabigat ng DepEd ang mga trabaho ng mga teacher.
kung may aral na matutunan dapat ang DepEd dito, ito ay ituring na ang mga guro na guro at hindi kami makina. Pinagkukumahog at abonado noong bakasyon dahil nag-volunteer ang mga guro dahil sa kagustuhan na iangat ang kalidad ng edukasyon. Nakipag-participate kami sa mga aral program pero walang napala ang mga guro dito. Pinangakuan lang. Thank you ang tawag natin dito. Kaya ang panawagan natin, ibigay ang nararapat na kompensasyon sa mga guro na nagsilbing aral tutors noong bakasyon. Abonado sapagkat ang mga guro ay naglabas ng sariling pera para lang makapasok upang magampanan ang kanyang trabaho bilang aral tutor. Nasaan ang 8.9 billion na pondo ng DepEd? Ang laki ng pondo, pero tulad ng sinabi na Ma'am Erlinda kanina, hindi namin to naramdaman dahil walang remuneration na ibinigay sa mga teachers na nagsilbi bilang aral tutors. Kaninong bulsa na naman ang nakinabang? Sino-sino na naman ang hahati sa 8.9 billion pesos na ito? Kaya ang panawagan namin sa aral na ito, tanggalin ang aral program o tanggalin ang aral sa regular teaching loads ng mga teacher natin. Araw-araw, lupaypay ang mga guro dahil pilit na isinisiksik ang aral program sa regular loads ng mga teacher natin. Kakapiranggot na pahinga ay ilalaan pa namin sa aral program. Pero gusto naming maramdaman ang 8.9 billion. Secretary Angara, anong nangyayari sa Department of Education? Puro kayo pangako, pero hanggang pangako na nga lang talaga. Ngayon naman, pagdating naman sa COMELEC Resolution 1121, buwis buhay ang inilalaan ng mga guro kapag eleksyon. Buwis buhay sapagkat pumipila kami bago pa mag-eleksyon, kumukuha kami ng paraphernalias, madaling araw natatapos, umuuwi na hindi na inaalala ang aming kaligtasan. May dala lang ang resulta ng mga ballot box at ang resulta ng eleksyon. Pero anong ginawa sa resolution na ito? Ginawang binigyan ng expiration date ang aming iniipon o maiipon na service credit. First time ito sa 20 years ko na sa DepEd. Bakit nagkaganito? Anong ginagawa ng DepEd? Bakit hindi ang DepEd ang makipag-usap sa COMELEC upang tanggalin o bawiin ang resolution na ito? Kung talagang seryoso ang Department of Education na iangat ang antas ng edukasyon, ay dapat pigilan o makipag-usap sa COMELEC para hindi po dehado ang mga bata dahil hanggang September 24 ay ang daming teachers na maglilib dahil pinapaubos ang 10-day service credit ng mga teachers natin. Hayaan dapat ang mga guro na nag-ipon ng service credit na siya dapat ang masusunod kung paano niya gagamitin ang kanyang naipong service credit. Kaya ang panawagan natin, dagdag na service election compensation, hindi service credit expiration. Muli, magandang hapon po sa ating lahat. Guro kami! Hindi makina! Hindi makina! Guro kami! At dyan po nagtatapos ang ating programa sa hapong ito. Kaya tinatawagan natin ang lahat ng maguro